Corinthians 5:7, sabi po dyan, "For we walk by faith, not by sight." As a Christian, we should be walk by faith and not by sight. Pero palitan natin yung sight dyan. Gawin nating feelings. Palitan lang natin yon. Yun po yung title ng ating outline ngayon. We should walk by faith, not by our feelings. Okay? So, ano ba yung pagkakaiba ng faith at feelings? So, mag-example po ako. Alam niyo po ba yung steam engine? Steam engine. Yung train na may usok. Yung lumang train. Yon. So, yung sa lumang train na yon, gawin natin yung kung ano yung pagkakaiba ng faith, feelings. Okay. Dun sa lumang train na yon, yung engine, di ba yung nagpapatakbo nung train, yun ay fact, di ba? Totoo yun, di ba? Yung ibig sabihin ng fact, totoo. Pero, ano yung nagpapatakbo dun sa train? Ano yung nagpapatakbo dun sa engine? Yun, ano yan? Uling, yung coal. Coal, uling. So, yun yung i-describe natin kung ano yung papatakbo sa engine, yun yung faith, yung coal. So, after nung pinapatakbo na ng coal yung engine, ano na ilalabas? Doon sa tampo dyan, di ba yung usok? Yun naman yung feeling. Yun yung i-describe natin kung ano yung feeling. Pag yung engine, yung fact, pinatakbo siya ng coal, lalabas yung usok. Ganun din sa faith, di ba? Yung fact, for example, ang fact, ano ba yung mga facts sa Bible? Yung fact is, si Jesus Christ ay nabuhay at namatay after 3 days, nabuhay muli. Yun yung fact. Tapos, ang faith, if you believe in Jesus as your personal Lord and Savior. Yun yung faith. Tapos, ano yung feeling? Yun yung, hindi po yung usok. For example, sa mga charismatic, ito yung ano nila lagi eh. Yung may nararamdaman sila, pag after ng, for example, after preaching, nararamdaman nila, ganun. Magiging emotional yon. Ang init. Okay na. Ayun po, asan na tayo? Doon sa yung mga charismatic, lagi silang may nararamdaman kada pagkatapos ng preaching. Ganun yung feeling. So, sa atin, as Baptist, di ba, hindi natin ginagaya yung katulad ng ginagawa ng charismatic, di ba? Hindi tayo nagbe-base kung ano yung nararamdaman. Kasi emotion yan eh, pabago-bago yan. Dapat yung ang ginagawa natin is wino-work out yung faith. Hindi yung nararamdaman mo lang. Okay? So, gayon din 'di ba yung dun sa system engine. Kailangan i-work out natin yung coal. At hindi tayo magbabase doon kung ano yung usok. Hindi dapat tayo tumingin kung ano yung nilalabas ng train. Dapat naka-focus tayo kung gaano siya. For example, di ba yung gaano siya kabilis. Hindi dapat tayo magbabase sa usok kung gaano kabilis yung train. Dapat magbabase tayo kung gaano kalakas yung, kung gaano karami yung nilagay na coal o para lumakas yung engine. Ganun yun. So, yun lang yung yung example kung paano i-describe yung faith, facts, and feeling. Okay? So, meron dito sa Bible mga example na
mga character sa Bible na they are great prophets, they are great, ginamit sila ng Panginoon, pero may times na naging emotional sila. Alamin natin kung ano yung mga nangyari dun sa mga character na yun, okay? So, alam nyo ba yung yung Inside Out na movie? Animated movie siya na yung mga emotions, yun yung nagko-control sa katawan. Yung si joy, si sadness, si disgust, si fear. Yung parang ganun po. Si sadness, pag si sadness na yung humawak dun sa, kasi may controller sila eh. Pag si sadness na yung humawak, malulungkot na yung tao. Tapos pag si joy, magiging masaya. Yung parang ganun yung yung magiging pag ganun yung naging buhay mo, pag pinairal mo yung pagiging feeling, parang hindi ka magiging maayos, magiging mess up yung buhay mo. So, we have here 4 cases that yung mga tao na yun is mga faithful men, pero may pagkakataon na nanghina sila. Okay. So, first one is Elijah. Elijah, tingnan natin sa 1 King. Buksan tayo ng Bible. Sa 1 King 19:1-3. Sa 1 King chapter 19 verses 1-3, basahin ko po. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servants there. Yan. So may kita natin dito na si Elijah nung nung nakilala niya na si Jezebel, natakot siya, di ba? That's the first case na pag-aaralan natin ngayon. So Elijah was a great and faithful man, di ba? Ano ba yung mga nagawa niya? Sa 1 Kings 17:1, pinatigil niya yung ulan, di ba? By prayer. Naging siya, di ba? Very powerful yung prayer niya. Okay? So meron pa siyang ginawa. Ano yung ginawa niya? He believed the poor widow would always have enough to feed him, di ba? Pinakain niya yung example ni Pastor kanina, di ba si Elijah, pumunta siya dun sa widow para pakainin siya. Tapos nangyari nun, ibinigay nung widow yung natitirang pagkain kay Elijah. At anong nangyari? Dumami, di ba? Tapos, he raised her son from the dead. Binuhay, gamit yung word of God, nabuhay yung anak niya. Isa pa, he called down fire on the sacrifice of Carmel. Alam niyo yung sa burnt offering, yung sa burnt offering, may apoy na bumaba para sunugin yung burnt offerings, di ba? Isa pa, he slew the prophets of Baal. Tingnan natin yung He slew the prophets of Baal sa 1 Kings 18:40. Sabi diyan, and Elijah said unto them, Take the prophets of Baal, let no one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there. Yan.
'Di ba ayon ng Panginoon sa mga idolatry? Si Baal kasi ano siya, idol siya na sinasamba ng mga tao. Tapos yung mga prophet na yon ay si Elijah, they slew them. Okay. So meron pa pala dito na nagpaulan pa uli si Elijah ng ulan. Nagpaulan pa nung nanalangin siya sa 1 Kings 18, 44 to 45. Diyan natin. 1 Kings 44, 1 Kings 18, 44 to 45. And it came to pass at the seventh time that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot and get thee down, that the rain stop thee not. And it came to pass in the meanwhile, the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode and went to Jezebel, di ba? Isa siya sa madaming prophets ng Diyos. Isa si Elijah sa mga madaming nagawa nung dito sa mundo. Madami siyang nagawang miracles, madami siyang naging very prominent na prophet nung mga panahon na yon. Pero nung mga time na yung weakness and exhaustion, tumakbo siya kay Jezebel, di ba? Alam niya na his God is too powerful, pero tumakbo pa rin siya. Parang yung fear niya, yun yung nagpahila sa kanya doon sa faith niya. 'Di ba? Pag ganun kasi, pag pinairal natin yung emotion natin, madadama yung faith. Kung nagiging matatakotin ka sa mga situation, kung nagiging matatakotin ka sa lahat ng bagay, yung faith natin nahihila yan pababa. For example, we are fear of na mawala ng trabaho, for example. Tatakot tayo na mawala ng trabaho. Amen. Tapos, sinasabi ng boss natin, kailangan mo pumasok ng Sunday from morning until evening. Matatakot ka kasi, syempre, mawawala yung trabaho mo kung hindi ka papasok doon, di ba? Kung pumayag ka na pumasok in that particular day, yung faith mo madadamay, di ba? Pag pumasok ka ng Sunday, paano ka makakapakinig ng salita ng Diyos? Di ba? Kung makakapakinig ka man, yung mga mga live telecast ng mga churches. Pero syempre, as a member of this church, it is our responsibility na umattend physically. Kasi paano natin susuportahan yung simbahan kung wala tayo? 'Di ba? Okay? So, with weakness and exhaustion, si Elijah tumakbo kay Jezebel. Natakot siya para sa buhay niya kasi may gagawing masama si Jezebel. Hindi niya inisip na my God is too powerful para my God is too powerful. Lahat ng pwedeng mangyari sa kanya, i-guide siya ng Panginoon eh. 'Di ba? Sometimes yung feeling, yung usok nung train, yun yung parang fear natin. It is fear. You can feel yung mga, for example, ano pa ba yung mga fear natin dito sa fear of rejection, for example. Pag for example, wala kang trabaho, tapos
mag-a-apply ka, syempre, as a Christian, anong uunahin mo? 'Di ba? Ipagpe-pray mo yung application mo. Amen. Pero, if ever na na-reject ka dun sa trabahong yon, parang feeling mo, ano ba naman to? Parang, hindi naman ako pinapakinggan ng Panginoon. Di ba? Paano ka magtitiwala sa Panginoon kung doon pa lang sa maliit na situation na yon, umaayaw ka na? Di ba? Paano ibibigay yung the best sa iyo ng Panginoon kung sa ganong klaseng situation umaayaw ka na? Okay. So, fear of failure. Pag for example, sa mga estudyante, pag may exam, anong gagawin ng mga estudyante? They pray for guidance, pray for wisdom, di ba? Ganun ang mga prayer ng mga estudyante when they need to take the exam. Pero kung in an instance bumagsak siya, anong iisipin ng estudyante? Ay, bakit ganito ang Panginoon? Hindi naman ako tinulungan. There is a purpose why na hindi ka pinasa. There's always a purpose. Hindi natin alam in the future, magagamit mo siya as an example. Di ba? Ganon yung workings ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano ba yung patutunguhan ng ginagawa natin, pero ang Diyos alam niya kung ano yung plano niya para sa atin. Okay? So, we should not we should not take fear greater than our faith. Di ba? Huwag tayo matakot kung anong pwede mangyari sa atin dito, sa mundong to. Kasi, kung natakot ka, paano na yung pananampalataya mo? Di ba? If ever, example ulit, if ever na may mangyari sa'yo, kunyari, for example, nasa hospital ka na, natatakot ka na, ay baka mamatay na ako. Tapos, isipin mo, pag namatay ako, paano na yung mga kamag-anak ko? Paano na yung asawa at anak ko? Huwag ka matakot sa ganun kasi you know that God will help you and help your family. Amen. Kasi isa ka sa mga anak niya. Amen. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Dahil anak ka niya, lahat ng ginagawa niya sa'yo ay ikabubuti mo at ikabubuti din ng iba. Huwag tayong matakot kung anong pwedeng mangyari sa atin. We should walk by faith and not by our feelings. Okay? So, isa pang example na isang emotion ay kay Moses. Tingnan natin yung kay Moses sa Numbers 20. Sa Numbers 20, verses 7 to 13. Sabi dyan, "And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together. Thou and Aaron thy brother, speak ye unto the rock." Tandaan nyo speak ye unto the rock before his eyes, and it shall give forth his water. And thou shalt bring forth to them water out of the rocks. So thou shalt give them congregation, and their beasts drink. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, Hear now, ye rebels. Diba? Sinabi niya dito, nagalit na siya dito kasi sinabi niya, kayong mga rebelde, must we fetch you water out of this rock? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice. And the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. And the Lord spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not, to sanctify me in the eye of the children of Israel,
Therefore, ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. Verse 13, this is the water of Meribah, because the children of Israel strove with the Lord, and He was sanctified in them. Oh, makikita natin, ano bang ginawa ni Moses? Nakipag-usap siya sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang una, di ba, sabi dyan, speak ye unto the rock. Yun lang yung command ng Diyos. Speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water. Pero anong ginawa ni Moses? Hinampas niya ng 2 beses yung bato dahil sa galit niya. Diba? Minsan, our anger will trigger na manghina sa ating pananampalataya. Diba? Sa sobrang galit natin, nakakalimutan na natin ang Diyos. Diba? We should not be like that, na kapag galit tayo, idadamay natin ang Diyos. We should not be like that. At if ever na may ginawa ka, wag mo nang idadamay pa ang Diyos sa galit mo. Kasi ikaw yung nagalit eh. Emotion mo yun. Walang kinalaman doon ng Diyos. Ikaw na mismo yung gumawa nun eh. Kaya nga tayo merong self-will. Alam mo naman natin na God has plans for us, pero wag mong idadamay kung ano yung plano ng Diyos para sa'yo. Okay? So, ano ba yung mga nagawa ni Moses nung nabubuhay pa siya? Di ba sa una, Moses meet God at the burning bush, di ba? He saw the sign of God, gave him for Israel to believe. Binigyan siya ng chance para mag-lead sa mga Israelites, di ba? Pero ano yung nangyari? Napunta pa sila sa wilderness ng 40 years? 40 years dahil sa katigasan ng ulo nila. 'Di ba? Pati sa pagiging magagalitin ni Moses na rin 'yun. At ano pa yung mga nagawa niya? He performed plagues before Pharaoh, 'di ba? Yung mga plagues. Meron din siyang hinati niya yung Red Sea. At 'di ba sabi, parang may napanood ako na yung Red Sea ay nung dadaanan nila yon, hindi siya muddy, kundi tuyo siya. Iba parang 'di ba? If ever nahatiin yung Red Sea ng tao, magiging maputik lang yan. Pero ang Diyos, nung hinati niya yung Red Sea, tuyo siya. So, ano pa? Yun nga, yung He brought water out of the rock. Meron pa ring isa pa, ano ba yung binigay ng Diyos sa mga Israelites, yung mana, di ba? Tapos meron din yung 10 Commandments, di ba? At madami pang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa pagiging faithful niya. Pero nung one instance, nung nagalit siya, ano nangyari? Di ba? Napunta sila sa wilderness ng 40 years. Napakatagal noon, 40 years in wilderness, dahil nagalit ka lang. Di ba? So, alam nyo na, bilang Kristiyano, if ever na may plano sa inyong Diyos, huwag kayong magalit sa Kanya. We should walk by faith lang. Di ba? Okay, so that's the second emotion. The third one is, eto, kilala natin to lahat, si David. Tingnan natin sa Psalms 13. Open tayo. Psalms 13, verses 1 to 4.
Sabi diyan, how long wilt thou forget me, O Lord, forever? How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall my enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord my God. Lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death, lest my enemy say, I have prevailed against him, and those that trouble me rejoice when I am moved. Yan. Makikita natin, naging imo-imo si David dito, di ba? Naging, ano siya, emotional, naging madamdamin, nung nagiging lonely siya. Kinakausap niya, Panginoon, hindi ka pa ba magpapakita sa akin, Panginoon, di ba? Parang mas inuna niya yung pagiging emotional than his faith. Di ba? Pero ano sabi dun sa verse 5? But I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. Di ba? Sabi sa pa, I have trusted. Trust in God that's faith. Di ba? If ever na nakakaranas tayo ng loneliness, nakakaranas tayo ng longing, nakakaranas tayo ng sadness, we should ask God to help us. Imbis na magmukmuk ka lang dyan, di ba? Umiyak-iyak ka dyan, mag-emote-emote. Why not ask God to help you? Why not ask and talk to God, di ba? Kaysa naman yung iba, di ba? Pag ganyang lonely, kung saan na pupunta yan, di ba? Pupunta na yan sa sa mga club, di ba? Sa mga ano na yan, magiinom na yan, di ba? Oh, sa party, makiki-party ng mga ganyan, di ba? Oh, di ba? Madaming ganyan na Kristiyano, once they feel lonely, they feel emotional, rather than talk to God, yan, magiinom, kung ano-anong gagawin sa buhay, di ba? Naranasan ko na rin po yan nung times na nasa wilderness ako. Yun. Nung nasa wilderness ako, nagagawa ko yung mga ganyang instances, lalo na't pag malungkot ako. Yun, imbis na I talk to God, punta na lang ako sa mga kaibigan ko, punta sa ganito, punta sa ganyan, di ba? Pero nung one time na, yun nga, napalo ako ng Panginoon, pinakita niya sa akin that He is God, He had a plan for me. Mas pipiliin ko na lang na lumuhod sa Panginoon kaysa pumunta kung saan-saan. Mas mas comforting ba? Mas comforting siya kaysa malising ka dyan, di ba? Mas comforting na makipag-usap ka na lang sa Diyos at anong makukuha mo doon? Your faith will grow. Imbis na kung doon sa ayun nga sa pag-iinom, hindi naman lalago yung pananampalataya mo sa Diyos nun eh. 'Di ba? Ang mangyayari lang doon, mas ihilahin ka lang pababa kasi after nung pag-iinom mo, syempre hindi mo na alam yung consciousness mo eh. Baka may magawa ka pang iba pang kasalanan other than yung pag-iinom. 'Yon. We must walk by faith and not by our feelings of loneliness. Okay? So, for the last case here, ano ba yung last case natin? It's all about, sino to? Amnon. Yun. Amnon is one of the king sa Bible. Pero hindi siya particular na
he's a faithful man. Makikita lang natin yung character na yon that meron siyang na fall in love siya. Pero yung kung kanino siya na fall in love, sa kapatid pa niya. Di ba? Nag-commit na siya ng incest, nag-commit pa siya ng fornication. Yon. So, Amnon's love for Tamar, nung ang dami niyang binayolate na laws nung naging sila nung kapatid niya, di ba? Which is, nung naging sila nung kapatid niya, bandang huli, hiniwalay niya rin. Tingnan nga natin sa 1 Samuel. Sa 1 Samuel 13:15. Tingnan natin. Sa 1 Samuel 13:15. And Samuel arose and got him up from Gilgal. Ayun ba yun? 13:15. 1 Samuel 13:15. Yun nga. Parang iba. Parang mali yata yung naibigay ng out. Okay, so move on na po tayo. So, for example, about this emotion. More likely sa mga kabataan eh. 'Di ba? Paano kung Kristiyano ka, tapos 2 Samuel po. Tingnan natin. 2 Samuel 13:15. Ayan, sabi dyan, then Amnon hated her exceedingly, so that the hatred wherewith he hated was a greater than the love wherewith he had loved her. And Ammon said unto her, arise and began. Yan. Diba? Parang paghihiwalay ng mag-ex eh, no? Yung nagalit na lang eh. Nagalit na lang siya, and yun yung pwede mangyari if ever you didn't seek God's approval sa pag-aasawa. Diba? Alam nyo ba yung yung sa triangle, na 2 persons na dapat ay Kristiyano kasi the center of their relationship is God. 'Di ba? Kasi kung hindi siya kung hindi si God yung center of their relationship, kung saan mapupunta yung triangle na yun eh. 'Di ba? Baka maging pa yan, maging square yung triangle, imbes na isa lang yung pupuntahan mo, nadadagdagan kung ano-anong linya pa, di ba? Yon. So, even the feeling of love can hinder your faith with God. Di ba? Sa mga kabataan, or para na rin siguro sa akin, yon. So, we should always young people, yan. Kami mga young people. Kami mga young people. Yan, kami mga young people, we should find Christian partner. Kasi if ever na hindi Kristiyano yung partner mo, tapos siya yung masusunod, ano na mangyayari sa faith mo nun? Di ba? Wala na mangyayari sa faith mo nun. Kung saan ka na dadalhin na mundo. We should be not following our own emotion. Di ba? We should follow what God wants us. We should follow His will for us. We should follow His word. Feelings can change. Pwede magbago-bago yung nararamdaman natin eh.
Pag nabago yan, wala na. Katulad ng nangyari kay Amnon. First, minahal niya yung kapatid niya, pero nagkataon, dinispice niya na yung kapatid niya. Madaming pwede mangyari if we follow our emotions. If we follow God, we will be directed correctly. Amen. If we follow our emotions, ewan ko na lang kung saan tayo dadalhin. Diba? We have just looked at 4 feelings, diba? Fear, anger, loneliness, and love. They will overshadow faith. Each man affected walk by feeling rather than faith, diba? Lahat doon nabanggit ko na example ay they walk with their emotions rather than walking by faith. To avoid getting na pangunahan ka nung feelings mo, you must trust God. Put your faith in His Word. And do not let your feelings control over you. Don't let your feelings control over you. Let God control you. Amen. Diba? Kasi kung papairali mo yung sarili mo, hindi na si God na nagko-control sa iyo. Pwede mag-control sa iyo si Satan. Kasi di ba ang I, pagiging selfish yan eh. Yung the word I, yung ako. Di ba? Ako lang masusunod. Gagamitin niya ni Satan, he will use that para mapalayo ka sa Panginoon. And as a Christian, di ba? Hindi maganda yun. We should only follow God. Him. Imbes na let's follow Him. We should follow what God wants us to, what God wants us in our life. We should not walk by feelings, but we should walk by faith. Yun lang po. Tayo po yung sumaglit na manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat muli, pinupuri ka namin sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po sa salita nyo, O Lord. Maraming salamat sa wisdom na pinagkaloob nyo para mapakinggan po namin ang inyong salita. Panginoon, maraming salamat po sa lesson na ito at naway maging kagamit-gamit pa po ito sa aming Christian life. Panginoon, kayo po mga nasa bawat isa sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, sige. Okay, mapuno mo tayo mga po. So yung nga po ay maganda na wag natin pairalin yung ating emosyon. Sa paglilingkod, talaga